Magandang araw mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga kaibigan sa pangalan ng Mama, pakita mo ka! Ganun din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa muli mga kapatid, tayo ay mapapalad sapagkat nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na ating muling saliksikin ang salita ng ating Panginoong Diyos, kalakip ng ating pagsasaliksik sa ating mga sarili. At pagkatapos ng pagsasaliksik na ito mga kapatid ay tatanggap tayo ng tinapay at vino na siyang kumakatawan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito mga kapatid ay ating lubos na ipagpasalamat at purihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa oras na ito ay muli nating makikita ang ating landas kung tayo pa ba ay nasa daan pa ng ating Panginoong Jesucristo patungo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ngayon mga kapatid ay sasaliksikin natin ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos at siyang pagkukunan natin ng eksortasyon upang ating lubusang masaliksik ang ating mga sarili. At kung papansinin natin mga kapatid, bago pa man natin titingnan ang ating reading sa umagang ito, ay kinakailangan muna nating tingnan ang background ng ating eksortasyon. Bilang background sa ating eksortasyon mga kapatid, alam natin na ang Matthew chapter 5 ay siyang pasimula ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pagkatapos na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagpasimulang mag-aral sa salita ng ating Panginoong Diyos. At nung naging sapat ang kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, siya ay nagpabautismo sa pamamagitan ni Juan Bautista. Pagkatapos ng bautismo ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, siya ay pumili ng kanyang mga disipulo. At doon nga mga kapatid ay napili ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang 12 disipulo. Pagkatapos na kanyang mapili ang kanyang 12 disipulo mga kapatid, makikita natin sa Matthew chapter 5 na umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa bundok at siya ay nangaral sa kanyang mga alagad. At kapansin-pansin mga kapatid na ang pinakaunang aral na kanyang ibinahagi sa kanyang mga alagad ay ang tinatawag nating the Beatitude. Ngayon mga kapatid, makikita natin gaano nga ba kahalaga ang attitude ng isang tao. Bakit ito ang pinakaunang ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya kung papansinin natin mga kapatid, hindi na natin binasa sa previous verses ng ating reading, sa verses 1 to 12 ng Matthew chapter 5. Pinapakita dito ng ating Panginoong Jesucristo ang tamang pag-uugali ng isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Yung salitang Beatitude mga kapatid, ito yung pinaka-simplest lesson na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kasi kung papansinin natin, yung mga doktrinal na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay medyo komplikado, lalong-lalo na yung mga parables sapagkat nung nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo ng parables, napakaraming tao ang hindi nakakaunawa. Pero itong Beatitude, mga kapatid, ito ay isang simpleng lesson para sa kanila. Ngunit alam natin mga kapatid, ito yung pinakahuli na natutunan ng kanyang mga alagad. Bakit natin sinabi mga kapatid na ito yung pinakahuling aral na natutunan ng kanyang mga alagad? Bagaman sa reading natin mga kapatid, ipinauna ng ating Panginoong Jesucristo ang Beatitude na ito. Pero mamamatay na lamang ang ating Panginoong Jesucristo, wala pa rin sa kanila ang tamang attitude. Kaya maalala natin mga kapatid, bago pa man mahuli ang ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng sagutan ang kanyang mga alagad at sinasabi nila sa kanilang sarili, who is the greatest? Hindi nila natutunan mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na magpakumbaba ang bawat isa sa kanila. Nung hinuli ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid,
kumuha ng tabak si Pedro at tinagpas niya ang tainga ng mga sundalo. At yun mga kapatid ay hindi katanggap-tanggap sa mga itinuturong attitude ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Kaya kung papansinin natin ang ating reading ngayon, paulit-ulit na ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tamang pag-uugali na kinakailangang taglayin ng mga alagad ng ating Panginoon. Kaya kung papansinin natin mga kapatid ang ating reading sa oras na ito, tingnan natin ang verse 13 ng ating reading sapagkat ito ay napaka-importanting makita natin. Kung babasahin natin mga kapatid ang verse 13 ng ating reading, sabi niya dito, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tandaan natin mga kapatid na sa pagkakataong ito ay kausap ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo. At ang versikulong ito mga kapatid ay directed para sa mga disipulo na kung saan sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kayo ang asin ng lupa. Ngayon mga kapatid, hindi ba natin naitanong sa ating mga sarili, bakit inihalin tulad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga disipulo bilang mga asin? Ano yung asin, mga kapatid? Ano yung napaka-special sa asin na ito mga kapatid? Kung bakit sa dinami-dami ng mga ingredient at ng napakaraming component na makikita natin sa mundo, ay asin ang ginamit ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Ngayon, kung titingnan natin upang lubusan nating makuha mga kapatid, ang pakahulugan ng ating Panginoong Hesukristo kung bakit niya ginamit ang salitang asin, ay unang-una, titingnan natin kung paano ginagawa ang asin mga kapatid. Ginagawa ang asin mga kapatid, unang-una, ito ay kinukuha sa dagat. Yung dagat na maalat, kinukuha siya at ipinapainit siya hanggang sa magiging crystal clear na siya mga kapatid. At pagkatapos nito, magiging precious siya at magiging useful. Hindi ba't ganun mga kapatid ang nangyari sa disipulo ng ating Panginoon? Hindi ba't pinili ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang 12 alagad out of many people mga kapatid na sumusunod sa ating Panginoon? Inalis ng ating Panginoong Hesukristo ang 12 ito sa napakaraming tao upang gawing precious ng ating Panginoon. At alam natin mga kapatid na ang salt ay dinadaan sa evaporation na ginagamitan ng sunlight. At alam natin mga kapatid that Jesus Christ is the light. Alam natin na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay ang siyang liwanag. At ang mga disipulong ito mga kapatid ay nililiwanagan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, sa puntong ito, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kayo yung mga asin ng lupa. Ngayon mga kapatid, titingnan natin kung paano ginagamit ang asin mga kapatid upang makita rin natin kung ano ang kagamitan ng mga disipulong ito. At makikita rin natin sa ating mga sarili mga kapatid, ano yung paggagamitan ng Eklesia sa atin. Unang-una mga kapatid, ang asin ay kilala bilang seasoning. So yung seasoning mga kapatid, siya yung nagbibigay, yung asin na ito yung nagbibigay ng balanse ng lasa ng pagkain natin. Sapagkat ano naman mga kapatid yung magiging lasa ng pagkain kung walang asin? Nagbibigay siya ng balance. Ibig sabihin mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na yung mga disipulo niya ay ang mga asin ng lupa, ibig sabihin, yung mga disipulo pala ang magbibigay ng balanse sa mundo mga kapatid. Sila yung magbibigay lasa sa sanlibutan. Pangalawa mga kapatid, ang asin ay ginagamit as preservative. Ibig sabihin, ang asin ginagamit siya para ma-preserve
ang isang pagkain para hindi siya madaling mapanis. Hindi ba't ganun din mga kapatid ang trabaho ng mga disipulo? Nung pinili ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo, pinili sila upang i-preserve ang salita ng ating Panginoong Diyos, upang i-preserve ang mga susunod na henerasyon ng mga tao, upang ang salita ng ating Panginoong Diyos ay manatili hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga mga kapatid, makikita natin, yung ginawa ng mga disciples noon, ipinasa nila sa napakaraming tao hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon. Kaya ang salita ng ating Panginoong Diyos nakapreserve pa. Buhay pa rin ang salita ng ating Panginoong Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon mga kapatid, pangatlo na panggagamitan ng asin ay disinfectant. So nagagamit pala mga kapatid ang asin as disinfectant. So ano ngayon mga kapatid? Anong pakahulugan nito sa bawat isa sa atin? Ang disinfectant mga kapatid ay ginagamit upang tayo ay mapalayo sa sakit. Upang yung mga dumadapong karamdaman sa atin, ang asin ay nakakatulong upang mapalakas ang ating mga pangangatawan mga kapatid. So ganun din mga kapatid ang mga disipulo ng ating Panginoon. Pinili sila upang maging disinfectant sa mga tao sa panahon nila hanggang sa panahon natin ngayon. Pang-apat mga kapatid, ang asin ay nagagamit as weed killer. Pwede pala yun mga kapatid. Pwede pala na yung asin pampatay ng mga damo. Ngayon mga kapatid, ano naman ang pakahulugan nito? Bakit binanggit ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad ay mga asin? So yung weed killer mga kapatid, ito ay nagpre-prevent sa mga mabubuting tao, yung mga mananampalataya, doon sa mga tao na pwedeng umatake sa kanila upang ang kanilang pananampalataya ay patayin. So ganun pala mga kapatid, yung disciple ng ating Panginoon, hindi lamang siya to preserve sa mga susunod na henerasyong tao na magiging mga mananampalataya, kundi upang patayin mga kapatid yung mga mapanira na pag-uugali ng sanlibutan. Sila yung salita ng ating Panginoong Diyos, sila yung wawasak dito mga kapatid. At panglima mga kapatid, ang asin ay ginagamit as component of ceremonial offering. So yung mga ino-offer mga kapatid ay ginagamitan siya ng asin. At alam natin, if we, according sa Roman, sabi niya, tayo yung living sacrifice. Tayo yung mga living offering para sa ating Panginoong Diyos. At kinakailangan mga kapatid, if we are the living offering or the living sacrifice, kinakailangan yung alat ng ating pananampalataya ay nandyan pa rin mga kapatid. Hindi pwedeng mawala yung alat ng ating pananampalataya. At higit sa lahat mga kapatid, ang asin ay ginagamit as unit of exchange. Ibig sabihin, sa panahon ng mga Israelites, yung mga pinakamatagal na mga sa panahon nila mga kapatid, yung asin ay parang pera na rin. Yun yung ginagamit nila as pambayad noon. So ngayon mga kapatid, alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay napaka-precious. Yung mga alagad sa panahon natin ngayon ay napaka-precious yung kanilang mga inaaral. At hindi ba't mga kapatid, ang bawat kapatid natin sa loob ng Eklesia ay napaka-precious din mga kapatid. So malaki ang naitutulong ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So ngayon mga kapatid, nung nakita natin yung mga uses ng mga salt na ito, ay ganun din pala mga kapatid yung kinakailangan taglayin ng bawat isa atin. Yun yung dapat na maging uses din natin sa loob ng Eklesia. Hindi lamang sa Eklesia, kundi sa buong community na tayo ay nabubuhay mga kapatid. Ngayon, there's a problem in verse 13 mga kapatid. May problema. Anong problema mga kapatid na makikita natin sa verse 13? Sabi niya, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang,
ay ano ang ipagpapaalat. Ngayon mga kapatid, kung yung mga disciples daw ng ating Panginoong Jesucristo, paano pag tumabang sila? Paano pag nanghina ang 12 disipulo mga kapatid? O paano kung sila na ay hindi na magiging tagasunod ng ating Panginoon? Ano pa daw yung ipang-aalat? Ano pa sino pa ang mag-preserve? Sino pa mga kapatid ang magiging disinfectant ng mga tao? Sino pa yung magiging components ng offering mga kapatid? Wala na. Wala nang gagamiting pang-paalat mga kapatid. Hindi na magiging balanse kung hindi mananatili ang 12 disipulo ng ating Panginoon. Hindi ba't ganun din sa buhay natin mga kapatid? Kung kino-consider natin ang ating sarili as disciple ng ating Panginoon, i-consider din natin ang ating sarili as salt, mga asin sa mundong ito. Pero paano pag nanghina tayo? Paano kung yung pananampalataya natin mga kapatid ay nalilihis na? O kung tayo mismo sa ating sarili ay humihinto na, nawawalan na yung tabang natin. So sabi niya, wala nang ano pa mang kabuluhan. So magiging walang kabuluhan yung buhay natin mga kapatid. Yung pananampalataya na pinangawakan natin ngayon, pag ito ay tumabang o tayo ay nanghina, magiging walang kabuluhan tayo mga kapatid. At sabi niya, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Yuyurakan tayo ng mga tao mga kapatid. Hindi ba't maiisip natin yan? Isang bautismadong tao. Tapos biglang nalihis. Ano yung iisipin ng mga tao mga kapatid? Sasabihin ng mga tao, di ba Christadelphian yan? Di ba dapat andun siya? Bakit ngayon andyan na siya? So hindi ba't niyuyurakan ang ating pagkatao kung minsan mga kapatid? Kung tayo ay tumatabang at nalilihis sa ating pananampalataya. Pero kung ipagpapatuloy natin mga kapatid, sabi niya sa verse 14 ng ating reading, ito ay kadugtong lamang na versikulo 13, sapagkat sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So una, binanggit ng ating Panginoong Jesucristo na kayo ang asin ng lupa at ang verse 14 naman mga kapatid, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Actually, magkatulad lamang ang pakahulugan ng mga bagay na ito mga kapatid. Sapagkat sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo, kayo na narito ngayon, kayo na mga napili ko, kayo na yung magiging ilaw ng sanlibutan. Kayo yung magiging magbibigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman hanggang sa oras na ito. Kaya as part ng mga disciples ng ating Panginoon mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, tayo rin yung tinatawag na mga ilaw. Pero ano yung problema mga kapatid? May mga ilaw ngayon na nakatago. Hindi ba't sa mga sumusunod na mga bersikulo mga kapatid, sinasabi na dapat yung ilaw nakalabas siya. Hindi siya pwedeng nakatago. Hindi pwedeng nakatago sa ilalim ng mesa o pwedeng nakatago sa mga silid natin sa ating mga tahanan. Hindi pwedeng ganun. Kundi ang ilaw mga kapatid, ginagamit siya upang mailawan ang lahat. Hindi maaari mga kapatid, natatakpan natin yung ilaw. Ngayon, kung tayo pala mga kapatid, ang ilaw ng sanlibutan, kinakailangan natin itong ipakita. Hindi pwedeng sasabihin na I am the light of the world pero nakatago lang tayo sa ating mga tahanan. Hindi natin kayang ipakita yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi man lang natin kayang ipakita yung mga attitude na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Mali mga kapatid, dapat ipakita natin yun upang tayo ay masabihan nga mga kapatid na tayo nga ay ilaw ng sanlibutan mga kapatid. Ngayon mga kapatid, magbibigay ako ng isang maikling tanong bilang parte ng ating eksortasyon sa araw na ito mga kapatid. Do we believe that we are the salt and the light of this world? Naniniwala ba tayo mga kapatid na tayo ay parte ng mga asin na ito? Naniniwala ba tayo na tayo ay mga parte ng mga liwanag na ito mga kapatid? At marahil sasabihin natin na yes.
wala naman siguro magsasabi mga kapatid sa atin na hindi. Sapagkat tayo ngayon na mga mananampalataya ay kinukonsider natin ang ating sarili as a disciple ng ating Panginoong Hesukristo. Now, if yes mga kapatid, ipinakita na ba natin yung mga uses natin? Nagpakita ba tayo sa ibang mga tao, mga kapatid, na magagamit nyo ako sa mga bagay na ito? Did we ever preserve the Word of God? Did we ever become a disinfectant para sa mga tao na hindi nakakaalam ng Ebanghelyo? Naging part ba tayo ng offering, mga kapatid? O nagkaroon ba tayo ng value? Kung wala, mga kapatid, kung wala mga quality ito, mga kapatid, paano natin masasabi na tayo nga ay asin at liwanag ng sanlibutan ito? Did we ever light the path of someone? Yung mga bata ba, mga kapatid, na tinuturoan natin, naging ilaw ba tayo sa kanilang daan? O tayo yung nagbigay ng kadiliman sa kanilang buhay? So, yun yung mga bagay na kinakailangan nating makita, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Isipin natin, nakatulong ba tayo sa ating kapwa? O tayo ba, mga kapatid, yung nakasira ng kanilang buhay? Alam natin, mga kapatid, napakaraming commandment ang ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan, mga kapatid. At ang mga bagay bang ito, mga kapatid, ay naging parte na ng buhay natin. Kasi kung hindi, mga kapatid, hindi tayo nagiging magandang halimbawa sa mundong ito. Ngayon, mga kapatid, basahin natin. Ano ang sinabi sa mga sumusunod na bersikulo, mga kapatid? Sabi niya sa bersikulo 17 ng ating reading, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, at ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. At sinasabi niya, mga kapatid, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Kasi hindi naman pumarito ang ating Panginoon upang baguhin ang kautusan, kundi upang ganapin. Ngayon, mga kapatid, ang bersikulong ito ay napaka-special. Itong verse 17 na ito, special siya, mga kapatid. Kasi, nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang bersikulong ito, ay maaari din pala natin itong sabihin bilang mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't kung liliwanagin natin ang bersikulong ito, mga kapatid, pwede rin naman nating sabihin na we become a Christadelphian or brethren in Christ not to destroy or disobey the law. Nung nagpabautismo tayo, hindi naman tayo binautismuhan upang maging pasaway, mga kapatid, o gumawa ng katarantaduhan. Binautismuhan tayo upang sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating isipin na tayo ay naging kapatid ng ating Panginoon upang humiwalay sa katotohanan, upang sirain ang kautusan, kundi upang sundin ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, naparito siya upang ganapin ang kautusan ng ating Panginoon. Tayo rin, mga kapatid, nung pinili ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, pinili niya yung 12 na ito upang gumanap din. Noong kumalat ang salita ng ating Panginoong Diyos hanggang sa panahon natin ngayon, dumating sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos, yun ay upang ganapin din natin, hindi upang sirain, upang labagin ang salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung ipagpapatuloy natin sa ating babasahin sa umagang ito, sinabi sa verse 20, sapagkat ang verse 20 ito, mga kapatid, ay siyang talagang pumukaw sa akin. At now, mga kapatid, makatulong sa atin ang bersikulo 20 ito upang mapukaw din ang ating spiritual na pangkaisipan, mga kapatid. Sinabi niya sa verse 20 ng ating reading, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskreba at ang mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok
sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ko mga kapatid na ang bersikulong ito ang siyang pumukaw sa akin? Unang-una mga kapatid, nag-aral tayo ng first principle at napag-aralan natin upang maligtas ang isang tao, kinakailangan niyang mabautismuhan. Kinakailangan mabautismuhan ng isang tao bago siya makapasok sa kaharian. Kinakailangan niya ng tamang pananampalataya. Kinakailangan niya ng mercy ng ating Panginoong Diyos. Kailangan niya ang grace ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan niya ng tamang paniniwala sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kailangan niyang malagpasan yung trials bago siya makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan natin yung pasensya. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So napakaraming bagay mga kapatid ang kinakailangan nating gawin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos ay isang napakahirap na trabaho. Hindi siya madaling trabaho mga kapatid. Kaya kung papansinin natin, bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa kanan ng kanyang Ama, dumaan muna siya ng napakaraming pagsubok hanggang sa kamatayan mga kapatid. Hanggang sa kanyang muling pagkabuhay na mag-uli, siya ay pumunta sa kanan ng kanyang Ama. Kung ang ating Panginoong Jesucristo mismo mga kapatid ay dumaan ng ganitong paghirap, ay kinakailangan din natin dumaan ng napakaraming pagsubok sa buhay upang tayo mga kapatid ay maging karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon. Pero sa bersikulong ito mga kapatid, may kapansin-pansin akong nakita. Sapagkat ang sinabi niya upang tayo daw ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, sabi niya dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskreba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Nagkaroon mga kapatid ng additional sa mga requirement na kinakailangan ganapin ng isang mananampalataya. Sabi niya, we need to exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Ano mga kapatid, ano yung mga righteousness ng mga scribe at Pharisees na ito mga kapatid? Na kinakailangan daw nating i-exceed. Na kinakailangan daw mga kapatid na bago tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, hihigitan natin yung mga scribes at yung mga Pharisees. Paano natin gagawin mga kapatid na hihigitan yung mga scribe at mga Pharisees nito? Bago natin sila hihigitan mga kapatid, dapat nating malaman kung ano yung level ng mga scribe at ng mga Pharisees na ito. Alam natin mga kapatid sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos that the Pharisees and the scribes, they are good in law. Magaling sila sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Alam na alam nila yung mga palatuntunan ni Moses mga kapatid. So mga kapatid, yung mga scribes at mga Pharisees na ito, the righteousness is under the law, but not the attitude. Kaya mga kapatid, mapapansin natin, sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga alagad, inuna niya ang attitude bago ang kautusan. Sapagkat mga kapatid, nung ipinapangaral niya ang beatitude, ito yung mga wala sa mga Pharisees at mga scribes. Kaya nga papansinin natin mga kapatid, in all the parables ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinatamaan attitude ng mga priest, scribes at mga Pharisees. Kasi yun yung wala sa kanila. At ano ang ginagamit ng mga Pharisees, scribes sa ating Panginoon? Kautusan. Kasi yun yung meron sa kanila. Ngayon mga kapatid, if we know the law, sabi niya, we need to exceed the righteousness of the scribes and the priests, yung mga scribe at mga Pharisees. Idagdag natin mga kapatid yung tamang attitude.
Kasi alam na natin yung kautusan ng ating Panginoong Diyos, ano yung kulang sa atin? Attitude. Kinakailangan idagdag natin yun upang tayo mga kapatid, malagpasan natin yung righteousness ng mga scribe at ng mga Pharisees na ito. Kaya mapapansin natin mga kapatid, sa paunang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, inuna niya yung pag-uugali ng tao sapagkat ito naman yung pinakahuli na matututunan natin mga kapatid. How many years na nakaharap tayo sa Biblia mga kapatid? How many years na hindi nabago yung attitude natin? Maybe masasabi natin there's some attitude na nabago na sa atin. But we are not fully na nabago mga kapatid. Hindi pa naman lahat ng attitude ay nasa atin na. Yung tamang attitude, hindi pa natin na-perfect yan. Kaya, yun din mga kapatid, yung naging kakulangan ng mga disciples noon. Kaya nung namatay ng ating Panginoong Jesucristo, muli silang pinangaralan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano mag-handle ng tamang pag-uugali. Kaya mapapansin natin, yung letter ni James, sabi niya, faith and work. Sa letter naman ni John, sabi niya, love. So, nakafocus na ngayon sila sa mga attitude. Kasi yun yung mga wala pa sa kanila noon mga kapatid. Ngayon, nagkaroon na sila ng mabuting attitude, yun na yung ipinapangaral nila. Tingnan natin mga kapatid kung ano ang ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8 verse 12. In John chapter 8 verse 12 mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ngayon mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the light. Sabi niya, I am the light of the world. Ito yung part mga kapatid na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung ilaw, pero yung binasa natin in Matthew chapter 5, sabi niya, kayo yung ilaw. Makikita natin mga kapatid the process of passing the light. Ibinigay ng ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ilaw, ipinapasa niya sa kanyang mga alagad at yung mga alagad ngayon magiging ilaw na. At yung mga alagad mga kapatid, ipinasa ang salita ng ating Panginoong Diyos hanggang sa panahon natin ngayon, and we are now the light of the world. Pag yung light na nasa atin mga kapatid, if we pass this light sa mga sumusunod na mga henerasyon, sila naman yung magiging light ng sanlibutan. At huwag nating hayaan mga kapatid na mawawala ang ilaw na ito sapagkat responsibilidad natin na manatili na umiilaw sa sanlibutan na ito mga kapatid. Hindi upang maging sikat mga kapatid, kundi upang ipakilala na meron tayong Diyos na sinusunod. Kaya mga kapatid, yung ginagamit na, yung binanggit kanina na salt at yung light na ito, ang isa sa pinaka-importante na makuha natin ay yung mga uses ng mga ito. Ano yung uses ng salt? Ano yung uses ng light? At kung tayo mga kapatid, inilalagay natin ang ating mga sarili as the light and the salt of this world, ipakita rin natin yung uses natin. Hindi pwede mga kapatid na tayo yung tinatawag na light ng sanlibutan, pero tayo yung nagiging lead para sa mga tao sa ikapapahamak. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede na tayo na naturingan ng mga light, tayo yung magdadala sa mga tao papunta sa darkness. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Kundi bagkos, kung tayo ay naturingan ng mga ilaw at bilang mga salt ng mundong ito, ay ipakita natin yung tamang uses natin. Huwag nating hayaan mga kapatid na mawala yung tabang natin sapagkat darating ang panahon na kung ito man ay dumating sa buhay natin, magiging walang kabuluhan ang buhay natin mga kapatid. Kaya sa pagtanggap natin sa tinapay at bino na siyang nasa ating harapan sa oras na ito mga kapatid, ay magkaroon sana ng
napakagandang kabuluhan yung buhay natin habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa. At hanggang sa muli mga kapatid ay magandang umaga sa ating lahat at hanggang dito na lamang ang ating exhortation.